I mean, maraming projects and stuff like that, but yung pagpapublish, medyo kinakailangan pa ng push, no? Anong mangyayari dun sa effort, yung time, no? Yung resources na ginugol natin for 1 year, 2 years, kung saan hindi mo na-publish. So, therefore, hindi malalaman ng mga tao. And so, therefore, hindi niya magagamit. The publication allows the future generation to build on it. Hindi sila magba-back to zero. Pag hindi nakasulat, back to zero siya eh. Kasi wala siyang ma-access na information na nagawa na pala. Walang RRL. Wala. Isa sa mga tumatak na na-publish sa The Philippine Journal of Fisheries in 1977. Kasi dito nag-publish si national scientist Angel Alcala at si Ken Carpenter. Pinablish nila yung kwento ng Muroami. Nag-contribute sila dun sa kwento nung, in a way, eventually pagkakaban ng Muroami. And then recently, kasama ako na bumalangkas at nag-publish nung Fisheries Resources and Ecological Assessment ng Manila Bay. So doon, medyo comprehensive study nung ano ba ang nakikita na sa fisheries at ecology ng Manila Bay, which was used for, yung Mandanas ruling about Save Manila Bay. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science Podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-scientista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science Podcast. Our guest is a fisheries scientist and marine biologist at the National Fisheries Research and Development Institute. He finished his bachelor's degree at UP Baguio and his master's and PhD in biosciences at the Tokyo University of Marine Science and Technology. He was the first career scientist to have been conferred the Scientist 5 rank by the Scientific Career System,
In July 2018, he was recognized as an academician by the National Academy of Science and Technology of the Philippines. He is also the editor-in-chief of the Philippine Journal of Fisheries. So without further ado, let's all welcome Dr. Mujekiwis Santos. Morning. Good morning, Paul. Thank you. Thank you for having me here. Really happy to be here. Hi po sa lahat. You can just call me Muji or Doc Muji for short. Yes, sir. Ayun, so bago pala tayo magsimula, kung nag-enjoy kayo sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. So makikita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. At syempre, pakirate na rin kami ng pakirate na rin kami ng 5 stars para subscribe na. By the way, can I share this to my Facebook page, Paul? Yes sir, opo. Share ko lang pag na-publish mo na. Yes sir. May konting followers din naman tayo, around 16,000. Hello sa lahat ating followers sa Doc Muji page. Ayun, so this episode, hindi ito yung usual natin na episode na may pag-uusapan tayo na specific na paper, no? So, ang pag-uusapan natin today ay all about the Philippine Journal of Fisheries. So, yung history niya, yung publishing process, of course, yung writing tips na rin from the editor-in-chief himself. At yun, and also yung status ng scientific publishing dito sa Pilipinas. But before that, kilalanin muna natin si Doc Muji, no? So, sir, kanina nabanggit ko, kayo po yung unang Scientist 5 kayo po yung unang na-recognize as Scientist 5. So can you share din po ano ba ang ibig sabihin nitong Scientist 5 na recognition? Right, oo. We have this what we call scientific career system, Paul, which was started in the 1980s. Actually, it's a system of career progression. Pwede kang magkaroon ng rank na Scientist 1, 2, 3, 4, 5. Okay? When you are in the government service and doing science and technology. So, rank ko siya, no? Ng isang tao na nag-SNT at permanent sa gobyerno. So, ang ibig sabihin nun, once you apply, no, meet the minimum requirements like may MS ka or PhD, and then meron kang mga publications. It's a merit system, may point system siya in terms of your publications and patents and utility models. And once you reach a threshold, pwede kang ma-confer, with a scientist rank, Scientist 1, 2, 3, or 4 or 5. Yun. So in my case, ayun nga, I got my Scientist 1 rank in 2011, and during the course of time, by my productivity, and merit, yun, blessing na eventually I was able to be conferred the rank of Scientist 5. 1980s pa siya. Pero yun nga, first time in history na nagkaroon ng Scientist 5. Really happy for that one. Pero actually at the same time, medyo malungkot din ako. Bakit ka mo? Kasi 1980s pa, 45 years Scientist na. 5, yeah. So parang it's a reflection na parang may kulang pa sa kung paano yung ating mga kasamahan, na nag-SNT, ma-achieve ito. So yun yung isa sa mga tinatry naming tignan. Did you know, additional input, from 1980s yung nagkaroon ng scientist rank sa Pilipinas, nasa 240 plus pa lang. Tapos ang active ngayon is about only 70. Ilan ang milyon yung government workforce, So kailangan pa nating tignan at paano natin maparami yung mga merong rank na scientist in government service. May benefits po ba kapag na-rank kayo na ganun, Scientist 1, 2, 3, 4, 5? Oh, yan. Magandang tanong yan. Oo. Kasi alam mo, 'di ba, sa government, 'di ba? And I think you're familiar also with
For example, sa UP, di ba? You study there. Di ba may tinatawag tayong reps? Yung Apa. mga reps. Tapos meron tayong mga faculty. Di ba? Yung faculty Apa. kasi pwedeng ang career path nila ay hanggang professor 12 ba yan sa UP, di ba? Apa. And then, pero yung mga reps hanggang ano lang, kumbaga the faculty professors can go up to salary grade 29 or even 30. Pero ang mga reps hanggang 24 lang. So, yung scientific career system, pag nabigyan ka ng rank, no? Ang scientist 1 mula salary grade 26 hanggang pagdating ng scientist 5, salary grade 30 naman siya. So anong ibig sabihin nun? For people in government, including SUCs, no, para dun sa mga nagre-research, additional benefit in terms of your salary ang afforded niya. So promotion in rank, promotion in salary or upgrade in salary, no, commensurate to your rank, and then maraming benefits yan. May mga representation allowance, lahat ng nare-receive under Magna Carta for science and technology ay nare-receive po yan ng mga career scientists. So marami siyang benefits. In fact, pag naging member ka, for example, every 2 years, meron kang about $3,000 na ibibigay sa'yo para ka makapag-share ng percent ng iyong work sa ibang bansa. Mga ganon. And ang pinakagusto ko sa lahat, no, hindi na kami nagbabandiklak. Ayun. Hindi na kami nalilate. But you have to serve the 8 hours a day or 40 hours a week in whatever time you would want to get it. Pero hindi na namin hinahabol yung hanggang 9 o'clock para kasi kung hindi malilate ka, di ba? So, yun, yung mga tipo, maraming benefits siya ang pagiging scientist. No? Pero nung bata kayo, sir, ginusto nyo ba talaga maging isang scientist? Actually, alam mo, maraming nagtatanong yan at minsan pinagbabalik tanaw ko. I mean, it's not, I guess, when I look back, it's not really a straight path. Although for some of it, parang papunta din ako doon. Una, nung elementary ako, parang meron akong inclination sa science. Kumbaga, alam mo yung may laban-laban noon nung unang panahon, yung inter-school sa government, sa private, sa public, di ba? Ganyan. Hindi ako nasasama sa mga nagre-represent ng school sa ibang courses, pero sa science, medyo kasama naman ng konti. Tapos, nung nag-grade 6 ako, nung tinignan ko yung yearbook namin, alam mo, naisulat ko doon na actually, gusto ko maging scientist. Parang ganun. No? But hindi ko naman maalala talaga exactly anong klaseng science. No? But parang may inclination ako. Then came high school and college. The usual, alam mo naman sa atin, parang gusto ng parents, and then gusto ko na rin, science, pero medical school. Mag-doktor, mag-medical doctor. Yun, ganyan. So, punta ako ng BS Biology. And then, pagka-graduate ko, yun, diretso sana ako ng medical school. Pumasa lang ako ng NMAT . Kaya lang, sabi ng parents ko, sige anak, tuloy natin yan. Government worker sila pareho. Lalo na noon, hindi gaano kataasan talaga yung sweldo sa government. Sabi nila sa akin, maalala ko talaga, kahit ipangutang na lang natin anak, para lang makapag-doktor ka. Natakot ako. Sabi ko, Nay, Daddy, sabi ko, gano'n namin tawagin yung parents namin. Parang, sige na lang. Kasi naisip ko at that point in time, kung may mangyari sa akin, di ba? For some reason, hindi ko natapos. Let's say, bigla kang nagkasakit, di ba? Or mental health ka, or something. So sabi ko, mababaon sa utang yung mga magulang ko. So hindi na ako tumuloy. Sabi ko, Nay, Daddy, magdodoktor ako in some other way na lang ako. So then, doon ko chinart yung pathway ko towards, okay, baka pwedeng mag-graduate school, no? So mag-RA din, no? And then mag-graduate school, hanap ng scholarship.
And then, yun ang nangyari sa akin. And then, nagkaroon ng opening sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources for a permanent position, no? Nasa agriculture yung parents ko at palagi nilang sinasabi sa akin na, anak, gobyerno ka kasi very stable. Yan yung mga preaching nila, which is good naman. And so, nung nagkaroon ng opening sa BIFAR, pumasok ako as permanent. And from then, doon ko nasimulan na yung track ko on becoming a fishery scientist na. And from there, I was able to get a scholarship sa Japan to get my master's and PhD. And then nagtuloy-tuloy na to becoming a fishery scientist. Yung BIFAR, sir, under ba siya nung NFRDI or the other way around, or Okay. ano ba structure Okay. nun? Ganito kasi ang kwento niyan. Dati, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources lang. So ang BIFAR, in the up to early or middle 90s, nasa kanya yung policy, regulation, management, including R&D. May function siya nun lahat. Pero pagdating noong 1998, nung pinasa yung Fisheries Code, yung Philippine Fisheries Code of 1998, doon hiniwalay yung function ng R&D. Tinayo yung NFRDI, National Fisheries Research and Development Institute noong 1998 to serve as the research arm ng BIFAR. So yung R&D function ng BIFAR, tinanggal yon, binuo dun sa isang tinatawag nga na NFRDI ngayon. So para kaming para kaming si Eva na hinugot sa tadyang. Ano ba yun? O baliktad. Si Eva yung hinugot kay Adan. Oo, parang gano'n. So, parang mother unit namin ang BIFAR in a way kasi doon kami kinuha. So, nung time na kaya ako nabanggit na BIFAR, 1995 kasi BIFAR ako. BIFAR kami, yung aming plantilla. By 1998, sinimulang buuin yung NFRDI. So, lahat ng gustong mag-R&D, nasa research division ako noon. Nilipat na sa NFRDI. Unti-unti. Binuo yun. So under the law, pantay sila. Kumbaga, ang BIFAR ay yung management authority and ang NFRD ay yung research arm. Siya yung parang scientific authority naman. Both are under the Department of Agriculture. Tapos nung na-separate na po si NFRDI, doon na po kayo nag-pursue ng graduate school? Tama po ba? Or hindi? Actually, hindi pa. Kasi, although nung 1998 ay nagkaroon na ng batas at meron ng NFRDI, hindi siya parang automatic na nagkaroon ng physical or legal phase, kumbaga. So for a long time, like 20 years, on interim capacity kami. Interim. So yung mga plantilla namin, yung position namin, BIFAR pa rin, although we're functioning separate na on an interim capacity. Kaya dun sa tanong na nasa NFRDI na ba ako, technically nasa BIFAR pa rin. Pero we're functioning as interim NFRDI na at that point, nung ako ay mag-schooling. Yun. Ganun, medyo masalimuot. Actually, 2020, 2021 lang nabigay yung aming plantilla position. As NFRDI, doon pa lang siya finally naging separate. For 20 plus years, interim siya. Kaya ang BIFAR, kung mapapansin mo, karamihan ng mga plantilla nila aquaculturist. Ang NFRDI ngayon, science research specialist na. Plantilla. Okay. Tapos nung nag-graduate school po kayo, sir, ano yung naging research topic niyo dun sa Tokyo? Yan. Good question. Yun nga, papunta na ako sa graduate studies. I mean, gusto kong mag-PhD na, no? So nag-RA ako. I look for positions na tipong related doon sa parang interest ko, which is actually molecular biology. Parang, ewan ko ba, nung college, parang namamangha ako doon sa, parang ni-imagine ko yung sarili ko na nasa loob ka ng isang cell. At tapos, alam mo, may mitochondria dyan sa tabi, may nucleus, and then merong mga,
endoplasmic reticulum, tapos gumagalaw-galaw sila. So, I was fascinated with that idea. So, yun ang pinurso ko, molecular biology. So, when I went to BIFAR, actually, merong project na, isa pa yon na naka-attract sa akin sa BIFAR, is yung merong tuna genetics project, yung naging boss ko at that time, si Sir Noel Barot sa DOST. So dahil tuna genetics, okay, parang very interesting. So kaya ako nag-apply sa BIFAR na natanggap naman. And nung mag-apply ako ng master's and PhD, I pursued that field, working on genetics and molecular biology. So nung nag-apply ako sa Japan, blessing na tinanggap ako ni Aoki Sensei dun sa Laboratory of Genome Sciences sa Tokyo University of Marine Science and Technology. So we're working on the genes and genetics and genomics. In fact, my master's and PhD, I did gene cloning, producing a certain type of kumaga, I discovered the gene na sa flounder, kasi yung flounder is an important aquaculture species sa Japan. So we're trying to use biotechnology and genetics to combat disease. So the way to do that was, one way is, ginaya namin yun sa humans. No? May tinatawag na gene na granulocyte colony stimulating factor. Sa humans, merong GCSF at na-isolate na yon, and then pinoproduce siya artificially. Sinasaksak yun sa mga pasyente ng cancer para ma-boost yung immune system, because GCSF is a gene, eventually it's a protein that induces formation of white blood cells. So yun yung hinanap ko sa isda, yung counterpart dun sa isda. And kinloan ko yon, kinaracterize, and eventually we wanted to see if it will also boost the white blood cells or yung immune system ng isda. Although yung part na yon, iba na yung tumapos kasi tapos na ako at that time. Ayun. Speaking of research pala, sir, bakit nga ba importante na i-publish yung mga research natin? Ayan, napakagandang tanong, especially sa atin, kasi isa sa mga rason kung bakit ni-revive namin yung the Philippine Journal of Fisheries is we wanted to really build that culture of writing. And unfortunately, medyo hindi pa ganun yung well-entrenched even sa mga nasa scientific community, yung pagpapapublish. I mean, maraming projects and stuff like that, but yung pagpapapublish, medyo kinakailangan pa ng push, no? Now, bakit importante ang pagpapapublish? Well, number one, life is short. Kasi pag nagtatalk ako about that, sinasabi ko, ginawa natin yan 1 year, 2 years, di ba? Tapos, hindi natin ipapublish. Anong mangyayari dun sa effort, time, yung resources na ginugol natin for 1 year, 2 years, kung saan hindi mo na-publish. So, therefore, hindi malalaman ng mga tao. And so, therefore, hindi niya magagamit. No? So, that's number one. Pangalawa, recognition mo. No? Paano mo lalaman na ikaw yung gumawa kung hindi mo pinablish? No? And isa pa, syempre, if you want to get promoted, which everyone wants to, nowadays, malaking bagay yung publication as a metric for points. In fact, yung scientific career system, sabi ko nga kanina, merit system. Ano lang ang tinitiglan? Pino-points, publication, patent, utility model. Although patent and they're also a form of, in a way, publication, right? Pero may iba lang siyang nature. So, napaka-importante for all of us, especially sa scientific community, na isulat natin yung ginawa natin and publish para maging accessible sa lahat. Sabi ko nga, gusto ba ninyo, kinugol nyo ilang taon, tapos pag nawala na tayo sa mundong ito, hindi ka man maalala, di ba? Sayang naman. Pangalawa, yun nga, more importantly, the publication allows the future generation to build on it. May build on. Hindi sila magba-back to zero.
Kasi pag hindi nakasulat, back to zero siya eh. Kasi wala siyang ma-access na information na nagawa na walang pala. RRL. Wala. So, ang laking saya. Siyempre, gusto naman natin lahat na naalala ng mga tao pati, di ba? So, kaya sinasabi ko, publish it guys, publish it. No? Kasi nga, ang daming benepisyo na marireceive tayong lahat patungkol sa pagpapapublish. Nabanggit niyo sir na ni-revive yung Philippine Journal of Yeah. Fisheries. So, can you share din po, ano ba yung naging history nung Philippine Journal of Fisheries and also yung aims and scope niya? Yeah. Well, alam mo ba na yung the Philippine Journal of Fisheries ay in-establish siya, sinimulan siya noong 1950s, early 1950s. No? Actually, late 1940s, maybe noong meron in-establish na Philippine Institute for Fisheries Technology pa noon, no? And then merong Philippine Fishery Program kung saan pinadala sa Amerika ilang mga Filipino fisheries technologies, no? Kung saan mag-aral doon para yung pinag-aralan nila maibalik dito. Doon more or less nag-start mabuo yung parang tinuruang mag-research yung some Filipino researchers noon sa US. And then pagbalik nila, inumpisahan na yung mga ginagawa nilang research mai-publish. At doon nga pinanganak yung The Philippine Journal of Fisheries noong 1951. Yan. Tagal na, no? Kaya lang, may mga periods din siya ng highs and lows, kumbaga. May time na for how many years ang daming publication and then nawawala and then lalabas na naman and then mawawala. And ang pinaka latest low niya kumbaga was in 1992. Na-stop siya, wala nang publication. Hindi ko exactly alam kung ano nangyari. It is being hosted by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasi bago pa yung NFRDI kasi nga wala namang NFRDI. So noong 1992 onwards, wala kang makita ng publication, no? Not until when we revived it in started in 2016 pero 2017 kami nag-relaunch nung journal. So bakit nga namin siya ni-revive una again initially nung 1950s the objective was yung gawain ng mga Filipino researchers and scientists mai-publish sa isang Philippine journal. Ganon, no? So nung 2017 nung ni-relaunch nga namin siya yung ganong objective remained, no? Plus more. Yun nga nabanggit ko kanina kumbaga it's a classic gusto naming ibalik. Pangalawa, gusto namin yung mga researchers, especially yung mga tao sa Bureau of Fisheries, kasi maraming datos, alam natin sa gobyerno, maraming datos, hindi lumalabas, na maisulat, no? And anong pinakamagandang way para ma-encourage sila na magsulat is yung isang platform, which is meron kami, kaya lang kailangan i-revive the Philippine Journal of Fisheries, para nga ma-develop uli yung culture of writing, no? Using this platform. So it became sort of an advocacy and a platform for us na gamitin natin TPJF, sariling atin, and then and then hindi lang siya it's a platform for publication but it's a platform for teaching and mentoring kasi ginawa namin siya na parang because of TPJF we launch scientific writing workshops, modules within BFAR and FRDI, ganyan. So and then yun nga and then eventually dahil ang NFRDI under the law, the Republic Act 8550 and Fisheries Code, binanggit doon na ang NFRDI should become the repository of all fisheries R&D in the country, no? Fisheries R&D information in the country. So nakita namin na yun nga, So aside from what I've said, no, na mga reasons, yun, isang rason would be yun nga, i-fulfill yung mandato na mag-develop ng isang repository.
So yun na nga yung the Philippine Journal of Fisheries as one of the repositories of fisheries R&D. Nabanggit niyo sir na yung journal may mga ups and downs sa Yeah. sa pag-publish. Parang ganun yung nangyayari sa lahat ng mga local journals natin diyan sa Pilipinas. Ano yun, mga may times na madaming nagsa-submit tapos may times na walang nagsa-submit. Yes, yes. Mainly because may mga periods na may submission, may wala. I guess yun ang makikita mo kasi sa ups and downs. Pero bakit nagkakaganon? And I think maraming factors. And number one, I guess yun nga yung nakikita ko, yung consistency in terms of una, yung leadership and support of the institutions or the society that handles it. Kasi meron ding journal sa hiwalay na journal, yung Fisheries Research Journal na pinapatakbo ng Philippine Society of Fisheries, I think. Which is nung nawala yung society, nawala na yung journal. So may mga ganong factor, yung institutional support, kasi nagpapalit-palit yung leadership, so naiiba yung priorities. Yung mag-handle na magli-lead no journal, for example, pwedeng nag-iiba-iba din. So I think may ganong factor. It's not only because walang nagsasubmit. I think it's simply because merong magsasubmit, kaya lang yung follow through ng system, yung leadership on how to carry it towards consistency and excellence, doon nagkakaroon ng problema. Kaya minsan dahil nakikita parang hindi na nagpapamiting yung editor-in-chief, di parang tinatamad na rin magsabit yung mga tao, pupunta na lang sa labas, mga tipong ganun. So may mga ganung factors Ay sir, regarding that, curious ako sa thoughts nyo. Sa tingin nyo ba, mas prefer ng mga Filipino scientists mag-submit and publish sa mga international journals kaysa sa mga local journals? Magandang tanong. I think, well, kasi kasi yung mga, syempre, lalo na sa atin na nag-aaral sa labas, di ba? Even yung mga Japanese, for example, they really go for like high impact journals kasi nga in terms of credibility, di ba? Mas mataas. Tapos, syempre, yung in terms of readership and citation, mas mataas yung mga high impact journals, mga ganyan. So, may natural tendency na you go for higher impact journals, and kadalasan syempre yun yung mga established na mga international journals. So may ganung preference. But yun nga yung sinasabi namin, for example sa scientific career system kasi walang distinction, yung wala pa hindi naman dinidifferentiate yung very high impact, ibang score yung Nature dun sa the Philippine Journal of Science, for example, of the Philippine Journal of Fisheries. Ang minimum requirement lang, basta Scopus or ISI index siya, then pareho lang ang points, number of authors lang ang binibilang. So to me, dun sa lens na yon, ni-encourage namin, especially mga government researchers na love local, publish local. Kasi nga, pagdating dun sa merit system, okay, at par naman tayo. So, of course, wala pa tayo dun sa tipong makakalaban ka sa mga international journal na well-established, but we're trying to. Kaya nga, gusto namin, lalo na sa the Philippine Journal of Fisheries, ine-elevate na rin namin. Kasi nung una, syempre, dahil it's a platform to help, hindi naman sa low standard, but we're trying to help people. Pero ngayon dahil ang dami ng submission, medyo for me, for example, medyo inaangat ko na yung standard. Kahit okay yung paper mo, pag medyo parang hindi siya napapanahon, hindi naman siya issue na mabigat na kailangang i-address, medyo hindi na siya nagiging priority. Inuuna ko na yung medyo robust yung data, high quality yung research question, ganun na. Para siya aangat na rin in terms of standard at par with the rest of the world. Ang interesting sir na yung binanggit nyo ngayong kahit
sa Japan, mas prefer nila mag-publish sa high Yeah, impact na oo. journal. Totoo yun. Kasi Actually, sige, go ahead. ayun, kasi sa group din po namin, kasi marine geophysics yung Mm. research area ko, mas nagpa-publish yung group namin sa journals ng American Geophysical Union, Yeah, hindi yeah, hindi sa mga Japanese na yeah, hindi sa mga Japanese na yeah, journals. yeah. Our lab is the same, no? Siyempre, ang unang target, nature science. Mm. Maya-maya, kung di kaya, o mga kasama kasi, immunology dapat dati yung molecular immunology, doon kami doon. Bago pa mabanggit, parang last priority na lang yung fishery science na journal ng Japan Society for Fishery Science. Para pag hindi ka na pumasa doon, o doon na, yun na yung last option mo. May ganun din sila, no? So, again, I guess, given na yun kasi nga very competitive, and alam mo na, you're trying to compete with other countries. Pero sabi ko nga, in my opinion, based on what we do sa Philippine Journal of Fisheries, and yung nakita ko, in my experience, 30 years na pala ako in government in November 1. Nowadays, because of the internet, no? To me, if your work, kahit saan ma-publish yan, pero basta dapat minimum requirement, index siya sa mga, if your work is really good, isa-cite makikita at Opo. makikita, magba-viral So to me, parang, di ba, tama ba yun? Nade-democratize yung in terms of access dito sa mga valuable publications na to. So, sa akin, try ko nga, minsan na mo pa rin, nature. Pero pag very, very good ang paper mo, robust and highly, addressing a very important issue, then kahit sa local publication, mababasa siya. Di ba nga, meron nga, bago ako umalis sa Japan noon, alam ko, hindi na nga impact factor yung number of citations na tinitignan. Ang interesting din nga, sir, ng point nyo na yan kasi kung isipin mo, yung mga high impact journals ngayon, hindi naman overnight sila naging high impact na ganun. Parang nagsimula din sila sa mga parang Q4, Q3 na journal na tinatawag natin ngayon, bago sila naging ganun. Of course, hanggang sa, yun nga, people nagiging preference na yun kasi nga naka-establish na sila ng credibility, no? Naka-establish na ng magandang track record. Yun. And that's also our hope na yung Philippine Journal of Fisheries could be some kind of journal na may ganung story in the future. Na hindi lang index siya. We don't stop kasi marami sa journal dito sa Pilipinas, di ba? Parang ang gusto ma-index Pero kami, yung index parang baseline na yun. Ang gusto natin, high quality na world class talaga. So yun yung tinitignan pa namin. Kaya nga pati yung inaaral namin yung hindi maliwanag yung Scopus na Q1, Q4 rating. Hindi namin alam kung ano yung metrics nila kasi pag alam mo yung metrics, doon yung ayusin mo para umangat. So yung mga ganon. So we're hoping that we can go towards that so that yun nga, people in the Philippines, kaya nga sa atin, di ba, ang mamahal pa naman ng mga API charges, di ba? Yung API, APC. APC, di ba? Dito sa journal natin, libre. Nakikita naman ng lahat ng tao kasi online na. May mga PDF. So kaya we're really encouraging people to publish in our local journals. Pero syempre yung iba, lalo na yung mga professors natin, syempre gusto nila meron din isa sila sa international. So okay pa din naman. Unti-unti. Sir, speaking of world-class na research, may papers po ba from PJF or TPJF na would you say na parang very impactful or naging very memorable yung study na yan? Yeah, oo. Sige. Nung tinignan ko yan, 1977. It's a very memorable history ng TPJF. Kasi dito nag-publish si national scientist Angel Alcala at si Ken Carpenter. Kilala mo si Ken Carpenter, di ba? Opo. Kilala ko siya by Marine name. Biodiversity in the world. Yeah. Siya yung nag-coin noon. Nag-publish sila doon sa TPJF.
And alam mo yung pinublish nila doon, si Kent, yung una ni Kent was the Philippine Coral Reef Fisheries, which is sort of a landmark study about Philippine Coral Reef Fisheries nung panahon na yun. Kasi ano siya noon eh, Peace Corps volunteer. Dito siya sa BIFAR, nag-work under the Peace Corps. And then jointly, same year, pinublish nila ni Angel Alcala, ni NS Alcala, yung kwento ng Moroami. And you know, di ba yung Moroami? Yun yung naban na fishery sa coral reefs, di ba? May ano pa yan, di ba? May movie. Apa. Yan. Very, nag-contribute sila dun sa kwento nung yung in a way, eventually pagkakaban ng Moroami because it really sort of decimated the reef areas at the same time yung problema dun sa mga sa social problem nung fishing kasi nga gumagamit ng mga bata no pagdating dun sa pagsisisid. So, yun. To me, yun yung isa sa mga tumatak na published sa the Philippine Journal of Fisheries in 1977. And then recently, although may konting bias, kasi kasama ako na bumalangkas at nag-publish nung Fisheries Resources and Ecological Assessment ng Manila Bay, which actually won a NAST Book Award yung publication na yun in 2017, I think. So doon, medyo comprehensive study nung ano ba ang nakikita na sa fisheries at ecology ng Manila Bay, which was used for, yung Mandanas ruling about Save Manila Bay. So yun yung some of the things that I would remember from the journal. Paano ba sir yung publication process sa TPJF? Can you walk us through po sa proseso paano mag-publish ng research? Madali lang, una, punta lang sa website, journal. Nandun lahat nakapublish yung submission guidelines, yung mga guide to authors, and even more importantly yung ethics policy, nandun lahat, publication policy. And then may mga templates na rin doon kung paano ang itsura ng cover letter, itsura ng submitted draft paper, kumbaga nandun na rin yun. So what you will do is just right now parating pa lang yung open journal system namin. So right now what you just do is go to the website, punta kayo dun sa submission entry, and then nyo lang doon, dun nyo lang i-attach and then submit dun sa journal office, and then ipaprocess na siya. Medyo in a way manual pa siya. Okay pa naman kasi na-handle, although madami na rin. So yun yung in a way submission process. Punta lang sila sa nandun na lahat sa TPJF website. Tapos yung internal review processor, ano yung nangyari, di ba? Magsasubmit sila, tapos i-check nyo yun isa-isa, tapos i-forward sa reviewers. Ano pa yung nangyayari? So yung review, yung peer review process, nakapublish din yun. Kasi requirement sa indexing yun eh. Hindi ka ma-index kung hindi transparent lahat doon. So doon nakabanggit na yun, may mga steps on how to review it. So pagka-receive namin yung managing editor, ipapadala sa akin for initial review. Okay, sabihin natin, medyo kulang na kulang. So pwedeng reject na kagad. Pag feeling ko as editor-in-chief na parang okay naman yung research question and medyo robust yung data, then I give it back to our managing editor, and then we discuss on kanino siya ipapa-review. Now, meron tayong list ng editorial board members at nakapublish din yun per field. So kung doon ang priority sila, of course, pero minsan dahil isa, dalawa or tatlo na yung nire-review nila, then we opt to go to another reviewer. We look for other reviewers. And pagkatapos nun, so may mga prescribed number of days yan or months to process. Then pag na-review, babalik sa amin, and pag accepted with major revision or rejected or minor revision, then binabalik yun sa authors, and then after nun, i-revise nila accordingly kung okay pa sa kanila, masasagot nila. And then after that,
yun na, pag back and forth. And then kung okay na sa mga reviewers, okay na rin sa akin as editor-in-chief, then it goes to the layout na. No? Layout, grammar check, etc. And then, tsaka siya ilalagay as yung ano pa siya, draft pa lang yung layout. And then ipapacheck pa rin yun sa authors bago namin i-fully publish. So, nabanggit ko yung grammar check kasi ibigay ko na lang na insight. Ito palagi kong pino-point out sa mga scientific writing workshops minsan. Minsan kasi tayo na napupunta yung attention natin doon sa tayo mismo nagle-layout. Wag nilang gagawin yun. Unang-una, nakakasayang sa oras. Pangalawa, may inis sa atin yung mga nagle-layout kasi professionals po ang nagle-layout niya. So, sinabi double space, ang inyong sending, nakahiwalay yung figures and tables, please follow that one. Kasi meron po professional layout artist dyan at meron ding grammar check. Yung iba naman, pilit umiikot yung time nila sa kaka-grammar check. Don't worry, may mga levels yan ng checking ng grammar from the reviewer to the editorial office. So yun. Inano ko lang yun kasi minsan 2 buwan na, grammar check siya ng grammar check, hindi niya nilalabas. meron po mag-check niya. Tapos nagle-layout pa. Ito ang masaya. Di ba may mga figure? Dahil nile-layout niya, gusto niya para magmumukhang publication. Lalagay niya yung figure, i-embed niya. Diyan nainis yung aking layout artist. Kasi mababawasan yung resolution. Igaganon-ganon mo na naman. Tapos ginawa niya 2 column. Kaya sabi na, wag yung ang isipin nila palagi yung content. Yung content. The English and the layout, marami pong gagawa niya. Don't worry. May nakita ka pang gano'n. Marami akong nakita gano'n. Yung speaking of review pala, sir, paano nyo pala pinipili yung magiging reviewers at alam ba ng reviewer kung kaninong paper yung nire-review nila? Yan. Our peer review process is double blind. So hindi alam ng reviewer kung sino yung nire-review niya. And then of course yung hindi rin alam ng authors kung sino yung magre-review. Ganyan. Tapos although we ask dun sa parang standard practice kasi yun sa journal office even sa labas, hingi ka ng recommendation kung sino pwedeng, 'di ba? Mag-review ng paper mo 3. Pero almost always hindi. Talagang binibigay mo pa rin sa iba. May pagkakataon na talagang very specific yung topic or wala talagang available, then tsaka na lang. Ganun. So hindi alam ng bawat isa kung sino yung nagre-review. Pero tingin ko, sir, yung mga local reviewers, yung mga Filipino scientists din, tingin ko pag nire-review nila yung paper, may hula na rin sila sinong gumagawa nun. Oo naman. Parang si ganito, parang si ganyan. Minsan may magtatanong na reviewer, siyempre hindi ko sasabihin. Parang bahala na sila. As a matter of policy, yun nga. Siya, double blind siya. Kasi sense mo na lang, grupo ni ganito yan. Ayun, so sir, bale lahat ng papers, 'di ba sir, dumadaan sa inyo kung i-approve or reject. Ano pa yung napapansin niyo na mga parang characteristics ng paper na nagsa-stand out talaga siya or parang immediate rejection? Right. Well, ito, ang unang and I also teach this sa scientific writing. Kailangan klaro yung research question. Unang-una sa lahat yun. Pag hindi klaro, sigurado yung susunod hindi rin klaro. No? So, yun muna. So, pag doon pa lang, pero na siya, okay, hindi klaro. Okay, klaro naman, pero parang nasagot na or parang something na, yes, it's a research question, pero yun nga, hindi naman siya talagang, hindi siya, kumbaga, ang context niya, hindi talagang kailangan, parang gano'n. Parang gusto lang
mag-research, ganun. So hindi na contextualize na it's really an important thing, an important research question that needs answer, no? So assuming okay na lahat 'yon, no? It's a research question na pag nasagot very impactful, then you go to the methods, no? Okay, yung method ba sakto ba na sasagot dun sa research question, no? Pag medyo okay, may method siya pero parang kulang, hindi niya talaga masagot ng yung confidence mababa kasi yung method na yun. So yung mga bagay na yun, no? So parang sequential siya. And then pag okay ka sa method, then okay, so alam mo pag okay na yung method, more or less grammatical na lang yung results and discussion eh. Parang ganun eh. Parang ano na lang yun eh, language na lang if you may. Kasi nga alam mo na may pag ginawa niya yung method na okay naman based sa research question, alam mo more or less na yung results niya and discussion would be okay na din, no? So ang mangyayari lang noon, suggest na lang, accepted with revision na lang, suggest, discuss mo to, itong paper na ganito, baka nakalimutan mong banggitin, ano yung mga implications yan, ganun. So usually again, yung pagkaka-reject ng paper is yung nga, to me, no, based on experience, yung research question, and then hindi gaano robust yung methodology, and so therefore yung results hindi rin robust. Hindi mo makitang nasasagot niya yung research question niya in a manner na nasagot niya nga. So yun yung mga bagay. Kaya nga binabanggit ko sa kanila, anong pinaka-important, tayo pa naman, nauuna yung method eh. Nauuna yung technique. Kailangan high-tech. Hindi ganun mga kapatid. It's about the research question first and how you're going to answer it. Kung hindi mo kailangan, sa amin nga, sa Japan nga, doon, sa totoo lang, hindi naman sa ayaw nila yung statistics, pero basta yung kita mo kagad na talagang different yung results kahit hindi mo stat. Ganun. Parang okay na. So, meaning, hindi kailangan high technology kagad ang pagmumulan ng iyong research. Dapat muna research question. And if your research question is really important, and then you require a high technology to answer it, then by all means. Pero masasagot mo naman siya not using all this high-tech equipment. Masasagot mo yung research question, then you go for that. Mura na, o mabilis pa, mga ganun. So, ganun yung ina-advise ko. The most important thing in this process is research question. Di ba yung scientific process, anong nauuna? Ang tinuturo sa atin? Hypothesis. Yun muna. Intelligent guess. And then you're going to prove whether your guess is good or not. Ganun din yun. Research question is the most important thing. Kasi isa pang insight dyan. Dahil nauuna minsan yung method, hindi niya alam paano umpisahan, hindi niya alam paano tapusin. Kasi nauna yung data collection eh. Collect lang ng data tsaka siya gagawa ng kwento. Medyo... So sabi ko sa kanila, ano bang research question mo? So pag yung method mo, yung data mo, doon ang iikot. So meron ka umpisa, may tapos ka. Pag nasagot mo na, tapos na yung question mo. Pag may na-generate ka question, iba na naman yun. For anyone interested na mag-publish ng research nila sa TPJF, so check nyo lang ang guidelines nila, yung link sa website nasa nasa description. So love local, publish local, ika nga. So kanina sir, nabanggit nyo yung yung aim ay parang maging world class na journal yung TPJF. So sa tingin nyo po ba yung technology na meron tayo sa Pilipinas, yung skills ng mga Filipino scientists, world class ba yung talent ng mga Pinay scientists? Yeah, again, gaganda ng mga tanong mo. Yan mga gusto kong topic eh. Ito pa, sabi ko nga, alam niyo, sabi ko sa mga even when I talk to high schools or whatever workshop, pag pumasok dun sa whether kaya ba ng Pinoy o hindi, I've seen it many times. Nasa dugo natin, nasa genes natin yung talent. Very talented talaga ang Pinoy. And I've seen it, no? Kumbaga natural sa atin pagiging talented, talino, magaling mag-experiment, no? And kaya niyang makipagsabayan kahit saan, no? Ang unang nakikita ko lang kasi
yung talento din na yun yung parang nagiging ano din niya, parang pitfall. Kasi minsan, sa sobrang, kasi talented siya, alam niya kaya niyang gawin kahit ano. Ang dami niyang naiisip, puro umpisa wala siya natatapos. Ah. Kasi talented eh. Pero pag natuto siya mag-focus, which happened to me, kasi ganun din ako mag-isip before I went to Japan. Pagdating ko sa Japan, yung mga Hapon, di ba? Alam mo naman yan, di ba? Ano yan? Naka-focus talaga. At pipilitin ka mag-focus. Di ka pwedeng, pagdating ko, sabi ng sensei ko, oh, you do this. Dahil Pinoy, may daming ideas. Sensei, what if? Like, no, you do this first. Sensei said, no, you do this first. You do it one step at a time. Gawin mo muna. Check mo. Kasi minsan tayo andun sa step 10 eh. Kung ganito, kung ganyan. Gawin mo muna. Walang lumabas na resulta. Gawin mo ulit. Tapos gawin mo ulit hanggang sa mahanap mo. No? So, my point is, kung yung talent natin, no, na Pinoy, matuto tayo mag-focus. At talagang sky's the limit. Kaya natin. Yun lang, yun nga. Yun yung first na napapansin ko. May tendency tayong hindi, marami tayong gustong gawin and then wala tayong natatapos. But if you are able to channel that and focus, sky's the limit for every Filipino researcher and scientist. Totoo yun. And I've seen it many times. Yung last ko lang na estudyante, masters, paternity testing ng megamouth shark. Walang microsats para makita mo kung yung anak niya ay yung 7 anak niya sa loob ng tiyan, which is a rare thing. Tawag nito, isang tatay or maraming tatay, yun yung research question. Wala kang marker. Sabi ko, tingnan mo nga, NGS tayo, diretso. Wala kaming kaalaman. Aralin mo ako, ginayad ko lang, minotivate ko. Alam mo yung bata, inaral niya. Hindi siya bioinformatician pero nag-focus na unti-unti. Ayun. Nalaman niya na isa lang tatay. So, ganon kagaling ang Pinoy. Mo lang, ifo-focus mo lang siya. Tapos of course, another thing would be yung support, no? Support to sa ating mga researchers in terms of, provision ng equipment, and of course yung enabling mechanism. Laging na yung procurement yung problema natin sa procurement. Pero may good news kasi meron ng national new government procurement act. And vice chair ako ng BAC ngayon sa amin. Nakikita ko na actually may yung batas hindi naman talaga nagpapahirap. Yung mga taong nag-i-implement ang medyo nagpapahirap kasi naiiba-iba yung interpretation. So dumahaba. Ganun siya. So but if we are able to streamline these things and then have our people focus, talaga, makakapagsabay yung mga Pinoy kahit saan. Kung pagdating sa kapugian, kagandahan, hindi tayo patatalo. Hindi lang tayo nakafocus, dami lang natin naisip. Walang. Tingnan mo, di ba tayo mga nag-aaral sa labas? Kasi pipilit ka mag-focus eh. Sabi nga ng professor ko, last na lang in this topic, sabi niya, bakit? Sabi niya, bago ako umuwi, sabi niya, kung pwede lang Pilipino lang estudyante nila. Sabi niya, bakit? Kasi marunong magsulat, marunong mag-experiment, marunong mag-present, lahat marunong. Ibang lahi, hindi naman sa Pilipino tumutulong na magsulat, di ba? Kasi hindi nila ma-express sarili nila sa writing. Tayo walang problema. Bakit kayo medyo nahuhuli? Yun nga, masabi ko pa. Sa loob-loob ko, yun, medyo kailangan lang, lalo na yung mga naiwan sa Pilipinas yung nandito, yun, kailangan nilang may someone na mag-focus. Let them know their worth, their talent, and then turuan lang sila mag-focus. Sky's the limit talaga sa Pilipinas. Yung nabanggit niyo sir na madaming nasisimulan pero walang natatapos. Parang very common problem siya sa mga graduate students. Kaya Marami. isa palagi sa mga questions namin dito sa podcast, at what point na na-realize mo na tapos na yung paper, kailangan mo nang tapusin at mag-move on naman sa ibang topic. Oo. Marami siyang naiisip. Well, hindi lang graduate students, minsan may fault din yung mga professor or mga advisor. Ang daming pinadadagdag. may ganun din, no? So
Sa akin, again, based on experience, one step at a time lang, one topic lang. Although marami kang naiisip na gagawin pa, park mo muna yan. Tapusin mo muna to. Pag nai-out mo, di punta ka dun sa kabila. Ganon. Low-hanging fruits. One step, yung first step mo muna. And then, maya-maya, di mo namamalayan, aba, ang dami mo nang natapos. Minsan kasi tayo, pinagsasabay-sabay lahat. Tapos, overwhelmed ka na, nahirapan ka na, ganon. Tapos yun nga, may tendency pa tayo mag-isip ng very grand. May ganyan, di ba, sa mga estudyante. Dami niyang gustong gawin. Gusto may global impact agad. Buong Pilipinas, ganyan. 6 na species ka agad. Hindi niya alam kung may pamasahe siya papunta dito doon sa kanyang isang station. Isang station pa lang, pero gusto niya buong Pilipinas na. Yung mga ganon. So, kailangan lang siyang reality lang. Yun pa, kailangan nating i-benchmark yung ating idea sa implementation. Isa pa yun na kulang natin. May tendency tayo mag-dwell lang sa ideas at sabihin natin, okay yan, kaya yan. Pero actually, wala man siyang gamit. O kaya, hahanapin pa niya kung saan yung pamasahe niya. Tapos by that time, wala na, napagod na siya kakahanap ng pamasahe pa lang. Ayun, so looking forward sir, mga 5-10 years from now, ano po yung nakaplan na parang updates or ways of moving forward ng TPJF? Yan, oo. Thank you for dyan. Sabi ko nga kanina, kasi one of our vision actually dun sa NFRDI is to be a leader in fisheries R&D. Kasama na rin yung leadership patungkol dun sa TPJF. And yun nga, for you to become a leader, so kailangan mo may metrics. Anong titignan mo para mo ma-benchmark mo na leader ka na nga. So mga indicators, kumbaga. Yun, ang tinitingnan namin ngayon is paano pa makaka-improve yung TPJF. One would be of course yung establishing yung open journal system namin, which is ano na siya, hindi na siya in a way manual, no? Ayaw namin bumili ng Scholar One kasi mahal. Tapos yung tech support. So we're building our own brand of an open source naman, pero through open journal system, pero our own sort of way of doing things para sariling sariling system, ownership, and therefore pwede pa din naming ma-improve, no? Tapos hindi kami magbayad ng malaki. So mga tipong ganun. Tapos syempre yung yun nga, maging Q1, although ngayon nasa top, maging highest ranking journal sa Pilipinas in terms of certain metrics sa Scopus or whatever. Number 4 siya nung last year. Maging number 1 sana in the future pagdating sa Philippine Journal rankings, at least sa Scopus. And then of course, yun nga, ano pang metric, dumami. Or sabi dun sa chinek ko sa amin, mga nasa, kahit pa paano, may 100, pakakapunta na sa 140 countries yung medyo nagbabasa. No? We have, ang nakabanggit doon, about almost 70,000 annual sort of visits dun sa site. So we would want it to become double or triple that size. And to do that, yun pa, kailangan mas maging high quality pa yung mga publications. And yun nga, the journal hopefully would continue to become a model in many of the other journals na striving to be indexed. And yun, happy to note na siguro may mga 6-7 na yung nagpapamentor sa amin, sharing our experiences sa how we did it. No? Actually, medyo, kasi nung 2017 lang namin siya ni-revive, by 2021 na-index na siya. So medyo mabilis actually. And so we share our very specific experience on how we did it. So we're doing that. And yun nga, hopefully, as a leader, kumbaga, we continue to provide that motivation to other journalists na talagang mag-strive din at least ma-index and stuff like that through our experiences. Kasi alam mo, not only in scientific productivity, the number of publications na lumalabas sa Pilipinas ang medyo nahuhuli na rin ng Pilipinas. Nabasa ko minsan, even dun sa mga journal offices na nai-index, nahuhuli din ng Pilipinas.
Mm. So, kailangan pa natin ng effort, pagtulungan, paano pa ma-elevate yung ano. Kasi, if you have very good scientific productivity and your journal offices are, recognized, it adds to the credibility of the country. Mm. So, 'di ba? Philippines yung stature niya sa scientific community tataas, and so therefore more people will believe you, more people would want to collaborate with you, more people, and so it trickles into benefits sa ating mga kababayan, yung sa mga farmers and fisher folks, for example. So yun yung ini-strive namin for the next 5-6 years. Yun. Lahat nung indexing platform na importante like yung COPE, ano na kami doon, naka-apply na yung publication ethics, no? So lahat yun tinitignan namin and how we can still improve the journal. Ayun. So before we let you go, sir, ano po ang ma-advise niyo sa mga aspiring researchers? Yan, oo. Well, our country, no, the Philippines, needs you, mga kapatid. Kailangan kayo, no? Kailangan kayo. And ang tanong, kaya nyo ba? Kaya nyo bang mag-publish? Kaya nyo bang maging scientist, no? Kaya nyo bang umapply sa scientific career system and become scientist 5? Of course, no? Nakita ko na yan. I've seen it many times. And yung lab ko nakapagpag-graduate na ng siguro may mga 6-7 na PhDs na in very good places na. And they're not even, the best of their classes. Alam mo nangyari, natuto silang mag-focus. And because of that, yun, nag-prosper sila, and now they're contributing significantly to the S&T work dito sa country. And sa amin, for example, yung policy recommendations, technology generated, napaka-importante. So again, to my fellow Filipino researchers, yung ating mga young researchers out there trying to make a sort of a career path, kaya nyo. Ano lang, mag-focus lang. As early as now, try to think of ano ba yung research question ng buhay nyo. What field do you want to tackle and focus on that? Palaguin nyo yan. Kaya nyo ba palaguin yan? Yes. Mag-focus lang kayo. And we're here to help you, no? The Philippine Journal of Fisheries is here to help you. I and my fellow scientists sa NFRDI, sa NAS, nandito kami para tumulong. Reach out lang. Kayang-kaya ng Pinoy. Mag-focus lang. Ayun. And last question, sir. Siyempre, of course, aside sa mag-submit kayo sa TPJF, do you have anything else to promote? Yeah, nabanggit ko na kanina, konting ano lang, share ko nga ito, okay kay Paul, no, sa DocMoG page because yun, may community na binibuild ako doon, no. Merong mga advocacies tayo doon, no, on fisheries management, marine biology, marine biodiversity conservation, gano'n. First, visit NFRDI. We have a lot to offer, mga kapatid. Nandun lang yung sa website at social media pages namin. Please visit it and see ano yung pwede nyong ma-benefit from there, and just reach out. Then of course, as a member of the National Academy of Science and Technology, isa pa yung isang body sa Pilipinas na ang NAS is siya yung primary scientific body to advise the Office of the President in terms of science and technology. So dyan nanggagaling yung ating mga national scientists. So again, look at these pages and by all means po, reach out lang po, and we're here to help out. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po, Doc Moji, sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon. No, thank you Paul for this opportunity. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, and sana yun nga, di ba, mabasa ka na para dumami ng gremlins lang.
I really appreciate what you're doing, and sana Thank you, sir. wag mong hintuin. Apo. Tuloy-tuloy lang. Kung paano pa kami makatulong sa'yo, dito lang kami nilasay. And then, yun nga, sana dumami pa yung ganito because our people deserve to hear, in a way, good information. Hindi lang puro kung ano-ano. Ayun, so maraming salamat sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists.